ay kinabuhi na nasa sulod dining atong kasagol nga espiritu na diya mga himsog mga pulong. So, muna kita ni kabutagon magulong ang Ginoo mga himsog mga pulong. Para makasangkap nato, para may ato ang masangkapan ta dayon mapadayag nita sa iyang kinabuhi. Sa dining mensahe nata sa life study of Galatia, mensahe Maybe, chapter 9. So, ang pasahon ng title sa kasayahan, ingon din nga namatay sa kasubuan, apan nabuhi ngadto sa Dios. Praise the Lord! Namatay sa kasubuan, apan nabuhi ngadto sa Dios. Dayon ang mga punto anin ay unong kapunto. Una, kinahanglan ang aron pagkamatay sa kasubuan na ay organiko pagkausap. Dahil ikaduha, aron dahil pagkamatay sa kasubuan na mabuhay sa Diyos, na ay pagputol o pagdugtong. Niya, ito ning kabangan niya. Katulo, aron mabuhay ka, aron mamatay ka sa kasubuan, dahil mabuhay ka sa Diyos, para mabuhay ka ko sa Diyos, dahil pinagi dahil sa tungod sa pagtuo diha ni Kristo. Diha ni Kristo, pinagi sa pagtuo, ang Diyos kung mo man ang pagtuo, nag-aambit ta sa iyang Diyos nun ng kinabuhi. Dahil mabuhay rin tangan ko sa Diyos. Ang ikaw pa, nabuhay nga sa pagaling mo nato mga kasubuan. Dilib lang diay ang kasubuan, 10 commandments, na pa diay mga atong mga kasubuan. Niya, ako din lapit ni gamay, dayon wala ni pragtatan niya, yan ni pagkatan na daghan dahil tayo kag mga kabalingong kasubuan. May kasubuan pinikanan, ako yung kasubuan sa mga anak. Ikalima, mao ang nagkinabuhi sa organikong pagkausap. Praise the Lord! Tinanalay ka pagkinabuhi aning organiko ang pagkausap. Diyos nang kinabuhi o atong kinabuhi na usa naman o na tinanalay ka magkinabuhi. Praise the Lord! Ang ikaw ipakita si Kristo sa iyang pagkahiling umao. Praise the Lord! Ani ko sa title ng Comic Zone, sa namatay sa kasubuan, apanabuhi ngadto sa Dios. Kini niya gitudlo ni siya sa Galatia chapter 2 verse 19. Ingon si Apostle Paul nga, I have died to the law that I may live right, that I may live to God. Dili dahil ka kakinabuhi ining buhing Diyos, kung dili ka mamatay ining kasubuan. So sayon ko nga kabalo mo kung saan ning kasubuan. Sa maning kasubuan, mao ni ang datong kasubuan, kasihan nato ang kasulatan, mao ni ang 10 commandments, no? Ay ko na Ginoo. Pero akong natingkay nga ang kasubuan dahil na para makailan kita ni kasubuan. Ako natingkay nga ang kasubuan dahil dili lang dahil kini sa 10 commandments. Daghan dahil kasubuan. Ngani, tignan pa ng Brother Lee nga ang kasubuan innumerable. Dili siya maihap. Katong sa Biblia, puro man. Pero si Brother Lee, yang tignan niya nga ang kasubuan innumerable. Dili maihap. So ako pasahod kung sa madaling mga kasubuan, what is law? Ingon siya, the law not only includes 10 commandments found in the scriptures, it also includes all our hopes. Wait, apil mo din itong mga pangandoy. Para mga paglaog. Hopes, mga paglaog. Decision. Kung saan yung masahod na na. Decisions, resolutions, expectation, aspiration, longings, desire,
including the desire to have a certain kind of living. Grabe no? Kapag yun, isupay. What is law? Included in the law, ordinances, letters, resolution, determinations, i-include din siya sa law. Ako rin sa usahon. Yung 10 commandments, sayo yung tanin. No? Yung kang patay, yung kang nawa, nakabalaw na. Pero kini mga balaw dyan yung hapil, kini din atong mga paglaw. Lord Jesus, no? Kini, galing-lingan akong kuhan, law dito nga nagkatuan eh, mahimo kini. Ako kini, buat nagkakasukuan ba? Ako kini, at timanong maroon, nagkatuan eh. Lord Jesus. No? Kaya ganun Ginoo. Ang atong paglao, mao si Kristo. Hindi na ka magbuhat-buhat at kasubuan sa kabinasyon ng paglao. Ikaduha, desisyon. Mga desisyon. Ano ba ang mga desisyon nato sa kinabuhi? Buhat at kasuban sa labi na ning mga ginikanan. Ako na ginikanan, pero nakasinatin ko sa ginikanan. Mga desisyon nila, no? Kasubuan nila. Basta outside of Christ. Kasubuan namin sa Lord. Resolution. Mga kakauban sa trabaho naman sila, New Year resolution. Dili na yun ko. Dili na yun ko. Lika ng January. Sa aking kitrabuhan sa bangko, New Year resolution. Lingon-lingon. Mahilan ko hatlaw ni. Mga resolution nato sa atong kinabuhi. Natay mga kasubuan na. Mga kasubuan na siya. Expectation. Expecta nga. Daghan kayo ka kung nag-expect sa itong pagalingon sa itong mga anak, sa itong then ang himo na siya kasubuan ng inako. Aspiration. Di man ka siya, no? Murag dili man sa dautan. No? Kaya ang law mong God, diyan na, namog ng law, pinagi diyan sa diyan nakasulod na ang mayo dautan. Wala ko sa utan, kaya nato na, pero ganang good man ko diya. Basta outside of God, ay mo na kang independent, it is a law na siya. So, aspiration, mga longings, mga pangandoy, mayo bang dapat ng pangandoy? Dili mo? Pero kung nangandoy, ang imong mga pangandoy, nakahimo na nimo kasukuan, dala ng kasukuan, nandoy ko mamay malikam, nandoy ko nga may mo mayo sa ako ang pagkinabuhi. Kapalit ko auto, kapalit ko sa sakyanan, buhat na ka-outside of God. Mga kasukuan na. Desire. Na-desire. Desire to have a certain kind of living. Dili man siguro sa'yo ng mga nandoy tao. Ganang nga doon kay mayo pag kinabuhi. Na mayo ako ang kinabuhi pa. Ini, kamot kita na upan sa Ginoo nga. Mayo po na kanto ang pag kinabuhi. Pero, na mo na siya kasukuan. Oh Lord Jesus. Ingon siya, ang inspiration dahil sa balaod, siya. The law requires us to do good. Wala ko, nag-requires na ito, nabuhat na mayo. Pero dautan, tadjik mo na ito. Pangawa, dili ka na. Pero, the law requires us to do good. To cultivate our conduct. Murag, nagkikagita ni. Magpinayo lang ka, magbinutan ka. To cultivate our conduct. To improve ourselves and to pursue good. I-improve at pagkagaling mo ba? Diba, yung nananat ko ang pagkaila. Mayo lang ta, mayo sa palibot, may kitang testimony, buhat at mayo. Gani, ingon siya nga, bisan kuno ang mga batanon. In our youth, we acquired the law from our parents. Diba? Tinooding nga, ako sa una, nagkamay pa ko,
Inanyo ko sa pagkinikanan nga, galing tayo bisita, inanagdag mag-ilog. Ayaw yung pagparas-paras. Pahod ka. Sakto dili. Sakto. Pero, nemo to siya balaod, kung hinako. Hindi palauran mo niya nga. Hindi ka. Hindi ka magpanapanahal, magkay bisita, kay ulawan mo ka. Pero ito si Brother Lee, yung example, sana siya kapalawag sa ginikanan ng sana. Pero pagkutana, pila naman kapalawag ng atong ipalawag ng sa atong anak. Sakto na, no? Kita mo yung ako, gusto rin naman yung kasi natin, pero kasi natin gusto ginikanan. Tanan niyang isulti, puro man mayo. Una, yun si Brother Lee, naday palapot ng panunod sa mga nakikikan sa ilang dilikan. Ilang itong sundod, hindi mga anak, sila ilang itong sundod. Hindi yan, hindi mo kaya hindi kinamao. Tapos iwan siya. Praise the Lord. So, ang kasubuan niya, ito yung lalahon din yung usaling kasubuan. Kasubuan niya ay, usaling siya ka, utang na nakasulod na sa akong sulod. Mao din ang pagkahulog na sa tao, nakasulod na ang maayo ang dautan. Unya, ang tao, nahimo na siya na independente nganto sa Dios. So, nagbuhat na siya, sumala sa balabog na nasa siyang sulod. Praise the Lord! Una, sa atong pagkinabuhi, atong yung kinabuhi, atong yung sutaon, nga bisan sa atong pagkinabuhi, wala tanang independente nganto sa Ginoo. Gani ang example sa atong isuon, ingon siya na bisan nga rin kining ato ang weakness, kaya nga ato ang kalumo. Usahay malumo, kaya atong kalumo, doon, dili nato ni siya mapatukan, atong kaugalingon may magpasulari. Malumo kahit na, may mo nang siyang garbo. Una, nga naman kay, naamog yung balawag sa atong sulod. Ino si Brother Lee, walay makaikyas ining balawag. Naano naman sa atong sulod. Ngunang, yang kuwan sa balawag siya, good men and evil men both living to the Lord. So, mayong tao, daotang tao, na kinabuhi dahil siya sa biyapon sa balawag. They know that we ought to do good and stay away from evil. Human beings, they still have a desire to do good and to do desire to be good and to do good. More than human beings. Ang nato ang pagkatawhanon ba? Maningkamot yun siya, nga may mutang mayo, uha ko mayo. Ba, sa gikan ko sa glipay, mao ginay kanon ang gitudlo. Kaya sinasaad sa pagkato kag eskwelahan, ikan sa eskwelahan padung nagridwan padulog mga anak ko, mao ginay ako nga nagwan uha mayo o magpinayo. Mao din na siya atong human beings, atong pagkatawhanon na so. Man being created to contain God. Mao din nga Dios ang tao ay ikuha ingon na sundanan aron masundan ng Dios. Yan ang example na niya sa kabaso. Ang baso, sundanan siya ho, para sa baso, sundan siya tubig. Bisan pag kuno ang baso, sundan yung bulawan, dili siya mao. Kaya ang baso, para naman sa tubig. Ibuhata, yung nasundanan, aron kasundan ng Diyos. Wala kabuhata, aron sundan o maayo. Naman pinayo ka. Praise the Lord! Ito di ay, ibuhat ka aron kasundan ng Diyos. Praise the Lord! Kung niya kining di ay mamatay, kaya ba sa tuwang buluhan kining namatay sa kasukuan, apan nauwi kanto sa Diyos. Pero nakot na dugo ni sa ilang taon sa tulo, no? Sa pagbalawod. Sa pagbalawod, nasa atong sulod, mao ang mayo o dautan.
Ato ang ikuan, daghan pa kahit balaod mo ng balaod, hindi mo pinabot, hindi pa niya. Kinahanglan kang mamatay, hindi balaodan. Unsa man dahil kung nang mamatay, nga aning balaod. Being dead to law. Ingon siya nga. To be dead to law is to be dead to good and evil. Ang mamatay dahil sa balaod, kana dahil mamatay sa mayong kautan. We can understand it. We can understand what it means to be dead to evil. Sayo tani na ang pagkamatay sa kasabot mo tani nga mamatay na sa pagkadautan. Unya sayo na kung probaton, it's easy to do. Ingat siya. But to be dead to God is not easy. Kaya bang mamatay sa pagkamayo, dili sayo. Sabi no? Yang example ni Brother Lay, yang siya nga, kung ang kasuko, no? Kung lugwa na nato, baka na masuko na ta, sayo na kaya nato na patyon, masuko na ka, magbawas sa kasuko. Lord, sayo kaya patyon mo. Mawala na, bilang katawagan sa Ginoo, mapugngan, mawala. Pero ingon si Brother Lay, but when love come, within it but when love comes within it by being dead, and say question mark. Kung ka na bang tugmaw ng pagigugma, makaya sa'yo na ba nato na ako ni dead niya. Ingon si Brother Lee, we may have doubts, kurang yung duwa-duwa kita ni. Kaya kung kasuko, dali na pero ka pagigugma. Dali, kani mo kung ato pagigugma, tinanala rin siya o patyon gabon magsuot. Labi na ako ng atong pagigugma, tinawag kalikon. Bitaw ang atong pagigugma ko sa dili. Kanang atong pagigugma kung pinabili mo lang, naagi niya siya pagpili. Naagi siya pagpili. Resan pag, sa pagbali-balihong ta, naagi niya siya pagpili. Unang kinalan siya patyon. Kahit kung mamatay na, ang atong gugma, ang atong higugma, wala na ipagpili. Ano man? Namatay naman ang atong pagkalimang. Praise the Lord! Manang atong pagigugma sa mga igsoon, patas ng tanan. Umakan ko niya 20, tira isang datos, hindi na natin mas tino, no? Sample lang ba? Muna, kinala na yung atong gugma, atong inuurkod sa Ginoo. Ganyan na pero sa example, kining humility and weakness, ganit kalumot. Kining garbo, it's a pride, make us independent. Kanang garbo, magkapa-independent na ito na, makapalayo mo sa Ginoo. Ang tawag ka, gusto mo na kayo, makapalayo na. Kamay mo na itong independent, diba? Kakinaw galingon. Pero yun si Brother Lee, meekness is also make us independent. Yan ang atong pagkakatalumong. Karaban malumong na po. Kaya kung ka-express mo sa rin malumong, karaban. Sa pala yung pinunat, sana. Lumong kayo, mayuhon kayo. Mayuhon kayo, tanawan mo, mayuhon kayo. Una diyan po, kanak nagkalumong, kung iya lang na sa atong pagalingon, pinanangay na siya ideal mo na igsuon. Kinala na siya mag-crucify. Kilala ng atong kalumo ni Kristo. Unang kilala ka mamatay sa kasupuan. Ingon si Brother Lee, ang mamatay sa kasupuan, dili lang mamatay sa kapalingon, kundi mamatay sa atong kaugalingon. Dahil tingnan mo ka sa Galacia nga, ingon man si Brother, si Apostle Paul nga, namatay na ta. Nata naman, namatay na ta. I have died to the Lord. Kurang past tense ang pagkastorya. Namatay na ta sa kasubuan. Aron mabuhi ngadto sa Dios. Kan word na namatay na ta, umana, past tense man. Namatay na ta sa kasubuan, pero buhi pa ang atong kaugalingon.
Mga ingon si Brother Len, ang namatay sa kasuguan, namatay po sa kaugalingon. Praise the Lord! Unang, sa kasuguan, ang gilingon sa Ten Commandments, wala na. Pero na may atong kasuguan, inalan ng tayong mamatay, anak ng Exodus. Sa Galacia 2:19, kiniday is ingon siya, sa Galacia 2:9, 2 goals, na duha ka goals. One is the law, and the other is God. Kani namatay nata sa kasuguan, kani usa kasuguan dayon mabuhi ngadto sa Dios. Duha ni sa kapol. Kailangan na tao na mamatay sa kasuguan. Ayaw ka mabuhi ngadto sa Dios. Oh Lord Jesus. Muna sa Apostol Pablo sa Philippians 3, chapter 6, Philippians 3, verse 6 to 8. Yun sa Paul, comes the righteousness in the law as lost. Yan ikaw, giwala, no? Kamaturan. Yes, wala na ba? Count as lost. Cast it aside that he might gain Christ. Si Apostol Pablo sayo tunta nga masibuton kito siya sa balaod. Yani, paglupuson niya tuntuan. Pero sa Philippians, dideclare siya na yan i-counted na lost. Yang i-counted na, yang i-set aside, alam maging niya ang Kristo. Lord Jesus, we put the Lord aside in order to improve our behavior unto do good. Muna, kung mapadapli nato ang Diyos. No? Dahil nagbuhat na tayo, ma-improve ang ato kagaling mo, nagbuhat na tayo, iyan sa kasubuan mo sa Lord. Muna, praise the Lord! Dinidyan, tulos Galacia 2:9, nasa 2 goals. No? Una itong goal is law, dahil sunod ang God. Napoy 2 kinds of healing. Napoy 2 kapag pagbago. So man, una rin pagbago, 1 is to be dead. 1 is to be dead. Kinalang mamatay. Then other is to live. Kailangan mabuhay. Unang sa Galacia 2:9, namatay. Kailangan mamatay. Araw mabuhay ng Lord. Praise the Lord! And siya, we are dead to the law, but the law is also, we are dead to the law, mamatay ka natin sa kasuguan. Dayon siya, but the law is also dead. Kinalang po mamatay po ang kasuguan. Kita po, no? The two are dying together. We are dead to the mamatay ka at kasuguan. Kinalang po mamatay ang kasuguan. Kinalang po mamatay ang kasuguan. Kinalang po na ang outside. Atong kaugalingon ang kasuguan mismo. When we live to God, both we are God live together. We and God live together. Mabuhay ka sa Diyos, kailangan mabuhay ko ka o ang Diyos ng Lord. Living to God only by being dead to Lord. Pag kinabuhay ka, mabuhay ka sa Diyos, mawala ang pagkamatay na sa subuhan. Laing example, kami na ng mga balakot. Napay mo sa example na tandog na ito Nais siya inahan niya. Ang inahan niya, gana ba, mahigugmahon kayo. Dayon, dili siya gusto nga, kaya kung masayo kung siya sa kabata, iyang binikalan ng mahigugmahon, bilang, masupo din, bilang, kabilang masayo siya. So, ang bata, naningkamot ko siya nga, dili na mo utro. Kaya, naningkamot ko siya nga, dili na mo utro na iyang mama, mahigugmahon, dili na mo bilang. Kaya, kasi masipir siya kaya, mas kasala siya, mahilap ng iyang mama. Muna, hindi yung kabalao, nagkahipon niya nga, maningkamot na siya siya kaugalingon, nga dili na mo hilap ng iyang mama, utro. So, nagpuhat siya nga sa iyang kaugalingon nga mahimo siya, magkamahimo siya maayo ganito sa iyang mama. They are doing good. Pero kining niya, there is a law ng Lord. Usa ka mga
resolution sa pagalingon ba? Masipyat, nagigyaman ka. Kung outside of God, diyan na nasa kasubuan. Napayusa. Nandiyan papa na basta gani magampo ang iyang papa, ang iyang ako kayo magdagandagan mo sa likod. So, malisturbo siya. Nandiyan, malisturbo siya, masuko na rin siya. Iyan yung kasama ito yung ako kayo. Nagampo ko siya. O niya, ako tungguyo, dagandagan sa likod. So, ingon na yan itong gampo nga, aron dilin ko, magdona siya, aron dilin ko masok ko. Ako, una-una na lang kung ako siya, ako panikamutan nga, hindi ako masok ko, kaya masok ko siya, kaya siya ako siya, dagan ng bata, yung kasama ng bata. So, yung gibuhat, una siya nga, dilin ako, masok ko ako. Ako na siya ko sa inubot, pahala mo nagdagan siya. Pinagbuhat na siya, resolution siya kung galingon. Lord, yapon. Lord Jesus, una, ani ko sa ikadua portion sa kini ay mabuhi ngadto sa Dios. Tayo naman ta nga ang kasubuan, kailangan ta mamatay ato o mamatay ta ngadto sa kasubuan. Atong kagalingon mismo, aron mabuhi ta ngadto sa Dios. Unsa man dining mabuhi ngadto sa Dios? Living to God is not ordinances, hopes, letters, or method. Dili niya sa mga method, isulat. But it is a living God weighing our life within us. We need to contact Him every day. Kung ano yung pagka, parang mabuhin, kinalantan, pupunta, matagadlaw, and enjoy Him every moment. So that He can be our life and power within to live with us. Lord Jesus, na ang pagkabuhi nato sa Dios, o na dahil kanunan ang magigugtong nato niya. And ano ko sa ito ang outline. Ganitong pagkausap. Ako basahon lang, no? Magdalita. Sa Bisaya, sunod na ito. Ang organiko rin pagkausap na yung mga pangutana. Kung saan man, mamatay ka kasaguan para mabuhi nato sa Diyos. Kung saan man, mamatay ka sa kasubuan para mabuhi nato sa Diyos. Sa Galacia 2:9, ito siya na, namatay na ka sa kasubuan. Sigod sa imong kasinatian, may pangutana. Tinuod ba yun nga namatay ka sa kasubuan? O doktrina laban ini kanimo? Tinuod ba yun? Tinuod lang. Doktrina pa nato. Dapat pa, kung saan man, mabuhi tangan ko sa Diyos. So, ako itong ibasa kanina. Kung saan man, mabuhi tangan ko sa Diyos. Ilanadatan, doon, pagkipunta sa Ginoo, magkikampitay niya, no? Every day, every moment, para mabuhi tangan ko sa Diyos. Kung buot ang magubag ng pangtanahan, inanan masayo ta sa kamatuuran, realidad sa Ebanghelyo. Kung dili ta tinuod ng organikong nausa ni Kristo, ug nahinom ta sa atong kaugalingon, nan wala ka mamatay sa kasubuan o mabuhi pa ngadto sa Dios. Muna tanan atong ginabuhat basta nabuhi ta sa atong kaugalingon. Na atas kasubuan ug wala ka mabuhi ngadto sa Dios. Kung wala ta organikong mausa ni Kristo, dili ka mabuhi ngadto sa Dios. Mabuhi inon ta sa daghang butang nga walay lago sa Dios. Una, atong pagkinabuhin mo sa Apostol Pablo, kinalang makariyang makaanggo ta nga tanan natong ginabuhat. Tanan natong ginabuhat dili gyud sa atong kinaugalingon. Desisyon nga tanan buhat ato ato gyud dili gyud ato gyud i-crucify ato kaugalingon. Unya sa organikong pagkausa, na duha ka mga example niya na related na ng organikong pagkausa. Sa Roma chapter 7, inanta din nga Roma chapter 7, sa 7:4, ang pagkaminyo nato ni Kristo.
Usa ang igsoon ko na namatay na sa mo sa kasubuan, pinagi sa lawas ni Kristo, aron makaipon og lain, ngadto niya nga nabanaw gikan sa mga minatay. Kani word ba nga? Namatay. Kani sa Roman 7. Kani diay namatay kani ba? Naminyo. Naminyo. Ako basa ko diri ang original ng today posisyon. Wala pa ang Romans chapter 7. Natuwa diay ang posisyon. Originally, mga asawa ta. Original ito ng posisyon, mga asawa ta ni Kristo. Pang-asawunon ba? Pero sa pagkahulog na sa tao, so kita nga pang-asawunon, si Kristo ang natubana. Di ba? Dahil bitang tanan nga pang-asawunon man. Pero sa pagkahulog na sa tao, i-assume ang atuang man. Siya na nahimo na itong husband. Ini sa Romans chapter 7 ba? Nga, i-assume na siya na muna itong husband muna nahimo na tagulikon na ni. Di ba ang asawa, ang anak ng marriage, there is baka two place became one. So there is an organic union. Di ba? Kasal ba? Unya, sa Romans chapter 7, tingnan na din nga pag kami niyo nato ni Kristo. Originally, kita mga asawa ka ni Kristo. Sa diyan nahulog ng tao, ang tao na yung muna siyang independente. Dayon ni assume, pero pag nipuli sa pagkaba na ang atong kaugalingon. Tunay mo na tagpulipon sa atong kaugalingon. Siya na ulo, ang ato ng kaugalingon, dili na ang ato pa na ulo si Kristo. Kung dili, ang ato ng kaugalingon, muna yung nag-i-assume, nagpa-ulo-ulo. Dayon, ang ato ang posisyon sa atong goldman, kuha naman, please kayo kita nga atong original posisyon, mga asawa ka, dahil nahulog na, i-assume atong goldman, yung husband, pero praise the Lord, ingon siya nga, sa atong i-anak pag-usap na spirito, the position of regenerated human is a genuine wife position. Regeneration restores us to our original position. Jadi ang i-anak na pag-usap, na-restore ang atong original position. Kita na ang asawa ni Kristo. So, siya kung ba na, kita ang hiniusang asawa ni Kristo, na nanay organikong pagkausap ni Kristo. Muna ang yang example kining marriage. Ingon siya, marriage is not an exchange of life, but a union of life. Kami niyo dili sa exchange mo dili na ay pagkausa sa kinabuhi. Dahil ka Ginoo. So, ang kinabuhi sa Dios, kung ang atong kinabuhi, nausa na ang nagsuon. Managignan ka nga pag kami niyo nato ni Kristo. Nato niya na nabanhaw gikan sa momentan. Bago pa ni versikulo namin niyo nata sa nabanhaw Kristo. Praise the Lord. Ang nabanhaw Kristo namin niyo nata. Talit niya na pamanunod o kanato mapangasanon na ay kahibulungang pagkausa. O na ang example niya kining organikong pagkausa o dahil ang marriage ni Kristo. Nausap niya sa persona, sa ngalan, kinabuhi o pagkaanak. Ang atong persona, unang ang kami niyoon sa kasal sa kinakapadunggan na ang usa ka persona o ang isa ka persona, duha sila, pero kung kami niyo na, mahin ko na usa ka persona. Ito po, natay persona, natong kagalingon, di namin niyo naman ni Kristo, pinagi sa pag-anak pag-usap sa pasagong Espiritu, na natay usa ka persona. Praise the Lord! Yan natay usa ka ngalan. Dili na tamo na ngalan tag. Dili na tag ngalan Rey Kristo. Dili na. Kristo hanon. Anong Kristo hanon man kay Kristo dan kanang hanon
mo na kita. Kristo nasagol, ang Kristo nasagol na to. Pareho ba na ulo kita noon? Kita naasa ulo kita. So, nausa ng kagalan, tawag mo ka Kristohanon, kaya ang Kristo nasagol naman na to. Na organiko pagkausa. Praise the Lord. Kinabuhi. No? Na organiko pagkausa, usa na ang atong pagkinabuhi. Tinood? Tinood dili. Alright. Pero usahin tinood no, pero usahin mo dili. Kaya usahin atong pagkinabuhi, buhaman. Atong pagalingon, usahin mo si Kristo, ano, tabok-tabok. Tabok-tabok pa. Tabok sog, tabok norte. Tabok pa. Pero, tingnan ka nga, nausa na ta sa kinabuhi. Basta mulisod ta sa panasagol ng Espiritu, mausa ta sa kinabuhi. Amen. Muna, ang hulagway ni organikong pagkausa sa chapter 7 sa Romans, mauday ang marriage ni Iso. Marriage, yung sa trohon, marriage life is a life of union. Kaya ka lang yun. Ikadawang example, dining sa Romans chapter 11, so dining kahoy olibo, isumpay sa inalimahan na olibo. Kaya ba, i-grafted, ako rin masahon na rin, ako rin i-grafted ka. Igamit sa pagyod sa Pablo sa Roma 11, o sa usapang kahulagway, sa pagsumpay sa sangaso sa kakahoy ngadto sa laing kahoy. Orang kabalo naman siguro tanin. Kana ba grafted? Kana grafted na ba? No? Na ikaw ay nalimahan o pitang na wild tree. No? Ang itidugtong, ako dili po kuha na ito yung grafted ito pa mao. Pero ako nasayran na kung ang manggang aslaw isumpay sa manggang tapis, so nausan ang ilang kinabuhi. Pero ang lugwa ito na kinabuhi, ang lugwa ito, tapis na. Similar sila sa kinabuhi. Dili video, mag-update ka, mangga din, isumpay nito sa santol. Dili pa sila similar sa kinabuhi. No? And, mauna sa ingon sa ang sample aning organic pagkausa, aning grafting, kinaladay mo similar ang kinabuhi. Dili pwede ang Diyos isumpay na ito sa iro. Kaya dili mo sila similar sa kinabuhi. Dahil ka na Ginoo. Kita kay similar mo sa kinabuhi sa Ginoo. Ibuhat man ka siya sumala sa iyang dagway o image and likeness. So similar ka sa kinabuhi. Naay pagkalugtog, no? Muna, ang organikong pagkausa, inulagway mo na ni ang grafting mo iso. Nausa na ta sa kinabuhi. Atong pagkinabuhi, dili na sa itong kinabuhi kaugalingon, kundi kinabuhi na sa kinabuhi na diin tagidugtog. Pero kung ginalang ka siya o taas na posisyon. Bisan nalugtog na ta ni Kristo, pero sa yan atong pagkinabuhi, kinabuhi gyapon na saman, kinabuhi na while olive tree. Praise the Lord! Ito siya. Mayroon tingali, isa. Tungod sa pagsumpay, iniusan na organiko nagtubo ang masana sa ihalas ng kahoy olibo o sa ilimahan ng kahoy olibo. Kita ang masana sa ihalas ng olibo, isumpay na ngadto ni Kristo, inilimahan ngadto sa kahoy olibo. Amen! Tayo ko ng Ginoo. Ikatulong punto, kining pagputol o pagtutong. Kalabot sa pagsumpay, dunay duha kadagkong aspeto. Inanan dunay pagputol o pagdugtong pag-usa. Kung walay pagputol, walay mahitabong pagsumpay. Kanapit ang grafting. Kung walay putlon, walay mahitabong sumpay kay ang sana atong isa putlon to, ay katupong kahoy nga sana gagatubo, putlon mo ito yung kumuhan, isumpay mo itong pinutol. Pero nasa significance, yun siya. Kung isumpay man ang sangas sa kakahoy, gato sa laing kahoy, putlon yung ang sana. Sa mamutol na kini, may kaibugayon ng pagdugtong ng pag-usa. Organiko kining pagkausa. Dahil organiko pagkausa yung iso. Nagsibo sa kamatayan ni Kristo ang pagputol. Ang pagkamatay ni Kristo, mo din ang pagputol.
o resibo sa pagkabanhaw niya ang pag-usa. Sa pagkamatay ni Kristo, iputol ang daang kinabuhi nato. Amen. Ay ko na Ginoo. Yes, yang kamatayon, iputol ang atong daang pagkinabuhi. Inala na ito, o sa pagkabanhaw niya, iusatan niya aron tubo pag niya. So, manang ang kamatayon si Kristo, atong i-apply, aron mamutol sa atong magalingon. Dayon, ang tinabuhi po niya sa niyang pagkabanhaw, o po niya paagi ng tubo tamang sa Lord. Tungod sa pagsinabi ato sa kamatayon ni Kristo, mamatay na ka ngadto sa kasuguan. Amen. So, inala natin sinabiot, kaning kamatayon ni Kristo. Matagad daw. Kilala na ito, masinagdion kining kamatayon ni Kristo. Huwag na gawin na atuang na kalumo, pagkikugma, talagang mga good lang good. Mga good. Kalumo, pagkikugma, pagkamayong tao, pagkamayohon, lugwa na gawin na, kilala na siya patyon sa kamatayon ni Kristo. So, amen. Samtang tungod sa pagkabanhaw, mabuhay ka ngadto sa Diyos. Amen. Ang mamatay sa kasukuan, mabuhay ngadto sa Diyos, nagpasabot sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Kristo. Sa pagkasumpay na nato ni Kristo, mausap ka niya sa iyang kamatayon o pagkabanhaw. Kaya sa pagkasumpay, mga salamat sa Ginoo matagad daw, nasumpay na mata, usuyok na kita sa kadato, ining Kristo na nasa. Siya man ang punuan kitang sana. Usuyok na kita may isaon. Sa naitabo na kining pagkausaha, organiko kang nausa ni Kristo, magkinabuhi ka karon ning organiko pagkausa. Ikinabuhi ka nato ning organiko pagkausa. Sa negatibong bahin, iputok ka sa pagkamatay ni Kristo. Sa positibong bahin, nausa ka ni Kristo sa iyang pagkabanhaw. Praise the Lord! Ning puntuha ay ning pagputulan namatay ng tali lang sa kasubuan, kundi sa tanang walay labot sa Diyos. Daghan kagutan na walay unan natay kabalin kasubuan kay dili mga butan na mga butangking nga mga walay labot sa Diyos. Buha ka na walay labot sa Diyos. Namatay na ka sa kalibutan, ila pinanagyod sa relihiyosong kalibutan. Pinagi sa pagkalansang ni Kristo sa cross. Pinagi sa malangkugon sa tanan ng pagputol, sa malangkugon sa tanan ng kamatay ni Kristo sa cross. Namatay na ta, walay labot sa Diyos. Dahil isumpay na tayo nato ni Kristo, nahimong kasaysayan nato ang iyang kasinabihan. Una, ato ang tawanong kasaysayan, utol na nakakaroon sa Diyos ng kasaysayan. Nadugtong na ta, nanay organikong pagkausap. Dahil ba ng Ginoo? Ingon siya. Kaya isumpay ng tangat ko ni Kristo na yung kasasayan ng iyang kasanatian sa pagkamatay niya sa cross, namatay tadihan niya. Sa kilansan siya sa cross, giputol tagikan sa ihalas ng kawin palibot. Nagpasabot kini, nagiputol ng tagikan sa pagalimon, sa unod, o sa kalibutan, sa kalibutan, sa relihiyon, o sa kasubuan, o kabalawranan ini. Kaya isumpay ng tangat ko ni Kristo na himong kasasayan sa nato ang iyang pagkatanong. Usa, ganun tayo makapahayag, nga gilansang nata sa cross, ilubog o gibanaw o ni Kristo, pagkatahog yun sa atong kasaysayan. Muna, salamat sa Ginoong Igsoon, na diha sa pagputol o pagdugtong, nahin mo nato siya atong kasaysayan. Na naayong ganitong pagkausap. Dahil nasa sa katapusan, idasig ka ni Brother Lee, siya, mahirungdanon na makita nato kining tanan. So, ngeksoon, mahirungdanon makita nato kining tanan. Kining pananauna. Apan jutay lang ang Kristoano ang nakakita ni uy, jutay naman, no? Apan jutay. Kung makita nato ang pananaw ni kung galing kong pagkausa, mausap ang atong pagkinabuhi. Atong yung yan po sa Ginoo nga matinawan pa ni nga nanatay o ganito pagkausap. Dili na kita nabuhi kundi si Kristo na. Praise the Lord! Salamat sa Ginoong Igsoon.